Welcome back po sa Panahon TV. Ngayong umaga po ay makakasama natin si Pag-asa Weather Forecaster Chris Perez para gabayan din po tayo sa magiging lagay ng panahon sa mga susunod na oras at araw. Good morning, Mr. Perez. Magandang umaga, Jessie, at magandang umaga po sa ating mga taga-subaybay. Mr. Perez, nakabantay nga po itong mga kababayan natin dito kay Typhoon Henry. Ano na po ba ang kasalukuyang lokasyon nito at hanggang kailan po ba ito magtatagal sa loob ng Philippine Area of Responsibility? Jessie, patuloy ang binabaybay ng bagyong si Henry ang Balintang Channel at kaninang alas 4 ng umaga, ito ay tinatayang nasa layang 240 kilometers southeast ng Basco, Batanes. Taglay pa rin ni Henry ang lakas ng hangin na umabot na hanggang 130 kilometers per hour malapit sa gitna nito at inaasahang kikilo sa direksyon naman na northwest sa bilis naman na 24 kilometers per hour. Sa ganung bilis at direksyon, inaasahan natin na within 24 to 36 hours ay nasa loob pa rin ng ating air responsibility ang bagyong si Henry. So narinig nga natin mula kay Mr. Perez na may kalakasan itong si Typhoon Henry, no, at may katagalan pa ito dito sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Mr. Perez, meron po bang nakataas ngayon na public storm warning signal at ano-anong areas po ang apektado nito? Sa ngayon, meron pa rin po tayong storm signal number 2 dito sa may bandang Batanes Group of Island. Itong mga nabanggit na lugar, makakaranas po ng masungit na panahon at maalon hanggang sa napakaalong karagatan. Nakataas naman ang storm signal number 1 dito sa may bandang Cagayan, kasama ang Calayan at Babuyan Group of Island. So itong mga lugar na to, makakaranas naman ng mga pag-ulan at paminsan-minsan pagbugso ng hangin at ang mga baybaying dagat ay magiging katamtaman hanggang sa malon. So patuloy pa rin yung pagpapaalala natin sa mga residente ng mga lugar na may storm signals number 2 and 1 na maging alerto sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. So yan po mga kababayan, no, narinig po natin mula kay Mr. Perez na meron pong nakataas na public storm signal number 2 at 1. Kaya po sa mga nabanggit na areas, sa mga kababayan po natin dyan, importante po na mag-monitor tayo sa lagay ng panahon. Mr. Perez, itong mga nakaraang araw po ay tinalakay na po natin, no, kung ano ba yung mga dapat gawin o yung safety tips kaugnay po sa pagbaha. At napag-usapan na nga po natin dyan, yung mga dapat gawin bago pag nakatanggap ng flood warning. Ganun din po sa kasagsagan ng isang baha. Ngayon naman po, ano ba ang mga dapat gawin pagkatapos ng isang baha? Well, Jessie, base na rin sa mga pag-aaral, dapat mag-ingat tayo na pagkatapos ng pagbahay, iwasan muna natin na basta-basta lamang pumasok doon sa mga bahay na binaha. Makikita natin, kung papasok tayo, siguraduhin na meron tayong dala na ilaw, flashlights, or maybe yung mga kandila nga at tingnan natin kung may mga materials na maaaring maging flammable, kaya bandang konting ingat po sa pagpasok sa mga bahay na binha. Pangalawa, maging alisto po rin, or mag-alerto rin po tayo sa mga bagay na posibleng pagmula ng sunog gaya ng mga broken electricity wires, sapagkat alam naman po natin na kapag gantong bumaba, karaniwan yung mga shorted electrical wirings ay posibleng magdulot ng mga biglang apoy or sunog nga. Pangatlo ay wag po tayo basta-basta kakain ng mga pagkain at uminom ng tubig na maaring na-contaminate. Hindi po natin sigurado kung ito ba'y inabot ng mga tubig ba. So we have to be very careful, lalong-lalo na yun nga, yung sa mga areas na naiwanan natin at sa pagbalik natin ay inaasahan natin na edible pa or posible pa nating mapakinabangan yung mga ganitong pagkain. Pangapat ay dapat i-report po kagad natin yung mga sirang linya or gawad ng kuryente at wag na po natin basta-basta bubuksan yung main switch ng bahay. At gaya nga nabanggit natin previously, maaaring may mga broken electrical wirings na posibleng maging sanhi ng sunog sa kanilang lugar. Kumonsulta rin sa mga health authorities para sa immunization requirements. Alam naman po natin na kasakadala ng mga pagbahay yung mga hindi may iwasang sakit sapagkat namamahay yung mga mikrobyo dito nga sa tubig baha. At pinakahuli, huwag po tayong mag-sightseeing sapagkat dun sa mga disaster areas, alam naman po natin in the advent of any weather disturbance, may kakaiba tong hazards at mga disastrous effects. Maaring yung mga areas na yun ay may mga magkaroon pa ng mga additional disasters. For example, yung mga tumuwad na puno or yung mga poste ng kuryente ay maaari pang magdulot ng additional casualties kung hindi po magiging maingat yung mga kababayan natin at patuloy nga na pumupunta sa mga lugar na ganun nga. Supposed to be sa nagkakaroon ng clearing operation sa mga proper authorities.
At ayan, ibinahagi nga po sa atin ni Mr. Perez yung mga dapat gawin pagkatapos ng isang baha. Kaya dapat po tandaan natin itong mga to, no? Lalo na ngayon na madalas tayong nakakaranas ng pag-ulan at posible nga rin ang pagkakaroon ng isang pagbaha. Mr. Perez, ngayon nga po, medyo malakas pa rin ba itong pag-iral ng hanging habagat at kaugnay nga po dyan, meron bang nakataas na gale warning ang Pag-asa at ano-ano pong areas ba ang apektado nito? Tama ka dyan, Jessie, no? Sapagkat pag ganitong panahon, pag meron po tayong bagyo na malapit sa ating bansa, karaniwan nagpapaiba ito ng hanging habagat dito sa southern part of Luzon and most parts of Visayas. Makikita natin sa ating latest satellite imagery, napakalawak ng mga kaulapan na dulot sa labas ng periphery ng bagyong si Henry. Sa ngayon, meron tayong nakataas na gale warning dito nga sa eastern at saka western seaboard ng northern at central Luzon. Inaasahan na magiging maulap ang mga nabanggit na bahagi ng karagatan at magkakaroon ng mga malawakang pag-ulan. Ang wave height ay posible pong umabot na hanggang 5 metro nga dito sa eastern at western seaboard ng northern and central Luzon. Samantala dito sa western at saka southern seaboard ng southern Luzon at dito rin sa western seaboard ng Visayas, makakaranas dito ng mga pag-ulan na dulot ng habagat. Ang wave height naman dyan, posibleng umabot na hanggang 4.5 meters po. At dito naman sa eastern seaboard ng southern Luzon, maulap din na may mga kalat-kalat na pag-ulan, habang sa eastern at saka central seaboard ng Visayas, bahagi hanggang sa maulap na may pulo-pulo lamang na pag-ulan. So dito sa dalawang huling binanggit natin, posible naman pong umabot na hanggang 4.5 meters ang wave height, dala ng kalakasan nga ng hanging habagat. So paalala na po natin sa ating mga kababayang mangisda at yung mga may maliliit na sakyang pandagat na as much as possible, huwag po munang pumalaw dito sa mga areas na nabanggit natin para makaiwas sa matataas na pag-alon na dulot nga po ng pinag-ibayong hanging habagat. Tandaan po natin na naglalabas ang Pag-asa ng gale warning para po sa inyong kaligtasan. At dahil nga hindi po safe ang pumalaot ngayon, kaya po sa mga kababayan po nating mangingisda, iwasan po muna natin ang maglayag o pumalaot ngayong araw. Mr. Perez, ngayon nga po, bukas po o Wednesday morning ang inaasahan na nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility itong si Typhoon Henry. Ngayong 1 ng July po ba, meron pa tayong inaasahan na sama ng panahon. At para po sa tuloy-tuloy na paghanda, ilang bagyo ba ang aasahan naman natin para sa buwan ng Agosto? So ngayon, Jessie, patuloy tayo nag-monitor sa labas ng ating air responsibility at makikita natin dito sa area na to na may isa pong sama ng panahon or low pressure area na patuloy ang binabantayan ng Pag-asa. This is approximately 1,800 kilometers from the eastern boundary of the PAR. At bagamat maliit ang chance nitong maging bagyo within 24 hours, inaasahan natin ito na posibleng pumasok ito ng ating air responsibility sa darating na weekend. At kung magpatuloy nga itong maging isang ganap na bagyo, pagdating ng ganong time ay patuloy pa tayo magmomonitor at magbibigay na update sa ating mga kababayan. Pagdating naman sa buwan ng Agosto, inaasahan po natin na posible po tayong makaranas ng 3 hanggang sa 4 pang bagyo sapagkat normally ito po yung peak season ng tropical cyclone activity dito sa ating bansa. Mapapansin nyo, for the month of April, wala hanggang sa isang bagyo lamang, May hanggang June, 1 hanggang 2, or May 1 and 2, June 2 to 3, pagdating talaga ng August, climatologically speaking, ito po yung maraming bagyo na karaniwang nararanasan natin dito sa ating bansa. So sa mga kababayan natin, patuloy pong mag-monitor sa mga weather bulletin sa pinalalabas ng Pag-asa pag ganito pong may mga sama ng panahon. At naiintindihan na nga po natin kung ilang bagyo pa ba ang aasahan natin ngayong buwan ng Agosto at meron nga 3 hanggang 4 na bagyo na posibleng makaapekto sa bansa at importante po ang pagmomonitor sa lagay ng panahon. Siyempre po dito pa rin sa Panahon TV. Mr. Perez, ngayong araw naman po, ano bang panahon ang aasahan natin base sa nilalaman ng inyong 5 a.m. weather forecast? Jessie, Bud, sa nabanggit natin na itong ang area sa may storm signal number 2, magkakaroon ng masungit na panahon habang storm signal number 1, mga maulan at paminsan-minsang pagbugso ng hangin. Ito namang natitirang bahagi ng Luzon at itong western Visayas, makakaranas naman ng mga pag-ulan na dulot ng habagat. So patuloy pa rin pagpapaalala natin na maging alerto po sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Ang natitirang bahagi naman ng ating bansa, basically mainit at malinsangang panahon, subalit may chances pa rin po ng mga pulo-pulong dagliang pag-ulan o pagkidlat at pagkulog, lalo na sa dakong hapon o gabi. So iyan po sa mga lalabas ng bahay, lalo na sa mga papasok sa opisina, ganun din po sa eskwelahan, ay wag po natin kakalimutan ang pagdadala ng payong dahil mataas nga po ang tsansa na makaranas tayo ng mga pag-ulan ngayong araw. Salamat po Mr. Perez at nakasama nga natin si Pag-asa Weather Forecaster Chris Perez. Sa puntong ito, alamin naman po natin ang magiging lagay ng panahon sa susunod na araw. Narito po ang 3-day weather forecast mula sa Pag-asa.
Unahin po natin dito sa Baguio City. Bukas po ay makakaranas kayo ng monsoon rains. Habang sa Thursday and Friday naman po asahan natin dyan yung occasional rains o yung panakanakang pag-ulan. Ang agwat naman po ng temperatura natin dito ay nasa pagitan po yan ng 14 to 20 degrees Celsius. Dito naman po sa atin sa Metro Manila, bukas po hanggang sa Friday, importante po na magbaon tayo ng payong, no? Dahil mataas po ang chance na makaranas tayo ng monsoon rains o yung ulan, dulot po yan ng southwest monsoon o yung hanging habagat. At para naman po sa Queen City of the South, Metro Cebu, for the next 3 days po, simula po yan bukas, araw ng Wednesday hanggang sa darating na Friday, good weather conditions po ang naasahan natin dyan. Liban na lamang sa mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog. At para naman po sa Metro Davao, good weather din po ang aasahan natin simula po bukas Wednesday. Ganun din sa Thursday and on Friday. Asahan na lamang po natin na may mga chance pa rin ito ng mga isolated cases of rain showers or thunderstorms. At para naman po sa Zamboanga City, for the next 3 days po, good weather conditions din po. Simula po yan bukas, ganun din sa Thursday and sa Friday. Asahan na lamang po natin na may mga chance pa rin yan ng mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog. At yan po ang 3-day weather forecast mula sa Pag-asa. Alamin din po natin ang magiging lagay ng panahon sa mga selected areas dito sa bansa. Dito po sa Cabanatuan, meron kayong 25 to 31 degrees Celsius, ganoon din po sa Rojas. Asahan din po natin dyan ang mataas na tsansa ng pag-ulan. Habang sa Calapan naman po ay meron po kayong 23 to 27 degrees Celsius. Sa Tagbilaran, meron po kayong 24 to 31 degrees Celsius. Habang sa General Santos City, asahan naman po dyan ang agwat ng temperatura na nasa 22 to 33 degrees Celsius. Magbabalik pa po ang Panahon TV makalipas ang ilang paalala.